May mga kwento ba sa buhay natin na tila ba inukit mula sa alaala ng isang hindi nalimutang nakaraan? Mga kwentong puno ng lungkot, sakripisyo, at minsan ay pagsisi. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at kadalasan huli na nating napagtatanto ang halaga nito. Pakinggan natin ang kwento ni Aling Telma at ang kanyang anak, isang salaysay na maaaring narinig na natin o mas masakit ay naranasan na rin natin. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya mga kahuwana tales ay pwede po bang makalambing ng isang like at subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Sa isang sulok ng abalang palengke sa ilalim ng tinubuang bubong na halos kinain na ng kalawang, matatagpuan si Aling Telma. Isang babaeng may matatag na puso, ngunit payat na katawan. Siya ang haligi ng kanyang maliit na mundo. Ang tanging kanlungan ng kanyang nag-iisang anak, si Ana. Matagal na niyang kinalimutan ang init ng yakap ng isang asawa. Matapos itong magpasya na iwan sila para sa ibang babae. Isang sugat na nagpapabaling sa lahat ng pagmamahal at atensyon ni Aling Telma sa kanyang munting anghel. Nay, ang lambot ng kamay mo, bulong ni Ana. 6 na taon pa lamang noon habang hinahaplos ang magaspang na palad ng kanyang ina. Ngumiti si Aling Telma, isang ngiti na pilit na inilalabas sa kabila ng pagod at pahirap ng buhay. Para lang yan sa'yo anak ko, para lumaki kang malusog at makapag-aral ng maayos. Araw-araw bago pa man sumikat ang araw, gising na si Aling Telma. Dala-dala ang malalaking basket ng gulay mula sa probinsya. Inilalatag niya ang kanyang paninda sa kanyang pwesto. Ang bawat singko na kanyang kinikita ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa tanging hangarin, ang kinabukasan ni Ana. Madalas kapag kinakapos, mas pipiliin niyang tiisin ang kumakalam na sikmura. Masiguro lang na may makakain si Ana. Ang payat niyang katawan ay patunay ng libo-libong sakripisyo na walang naririnig na pasasalamat. Nay, ang sarap ng sinigang mo, sigaw ni Ana isang gabi, masayang kumakain. Siyempre anak, para lumakas ka, sagot ni Aling Telma habang pinagmamasdan lamang ang anak na kumakain. Ang kanyang sariling plato ay halos walang laman. Ang importante ay busog ka. Lumipas ang mga taon, lumaki si Ana, isang magandang dalagita na may pangarap na makapag-aral sa isang magandang universidad. Tulad ng mga nakikita niya sa telebisyon. Nay, pangarap ko pong mag-aral sa St. Agnes University. Doon po nag-aaral ang mga matatalino at mayayaman, sabi ni Ana. Nagningning ang mga mata. Nag-alangan si Aling Telma. Alam niyang lampas sa kanyang kakayahan ang tuition sa St. Agnes. Ngunit ang ningning sa mga mata ni Ana ay sapat para sirain ang kanyang pag-aalinlangan. Sige anak, pipilitin ni nanay. Gagawin ko ang lahat para dyan sa pangarap mo. At ginawa nga ni Aling Telma ang lahat. Nagdoble kayod siya. Mula sa pagtitinda ng gulay sa umaga, naglalakad siya sa gabi upang maglako ng mga kakanin. Minsan ay naglalabada pa sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga kamay ay lalong gumaspang. Ang kanyang likod ay laging masakit. Ngunit ang ngiti ni Ana tuwing nakikita niya ang kanyang report card na puno ng matataas na grado ay sapat na para panggatong sa kanyang pagod. Pumasok si Ana sa St. Agnes University. Sa simula, masaya siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-iiba si Ana. Nagsimula siyang makihalubilo sa mga mayayaman niyang kaklase. Ang simpleng pamumuhay nila ni Aling Telma ay tila ba naging isang bagay na ikinakahiya niya. Nay, kailangan ko ng bagong uniform. Luma na to eh. Pinagtatawanan na po ako ng mga kaklase ko, sabi ni Ana, may bahid ng inis sa boses.
Pero anak, ang uniform mo ay maayos pa naman. Malilinis ko naman yan. Pakiusap ni Aling Telma. Nay, hindi mo naintindihan. Lahat sila may branded na gamit. Ayoko mapahiya ako, no? Ayokong isipin nila na mahirap lang tayo. Sigaw ni Ana, na tila ba umiiyak na. Nasaktan si Aling Telma, ngunit nagpatianod na lang siya sa kagustuhan ng anak. Sige anak, pipilitin ko. Basta mag-aral ka lang na mabuti ha. Hindi lang sa uniform. Nagsimula nang humingi si Ana ng pera para sa mga outing ng mga kaklase, para sa mga bagong gadget, at para na rin sa mga damit na pang-uso. Nay, magkakaroon kami ng field trip sa Palawan. Kailangan ko po ng 3,000 piso. Nay, may project kami na kailangan ng bagong laptop. Nay, kailangan ko ng bagong sapatos. Pinagtatawanan nila ang luma ko. Ang bawat hiling ni Ana ay isang suntok sa dibdib ni Aling Telma. Ngunit ang pagmamahal niya ay mas matindi pa sa anumang sakit. Nagdoble-doble pa siya ng pagkayod. Ang mga barya na kanyang iniipon para sana sa kanyang kalusugan ay napupunta sa mga luho ni Ana. Dumating ang punto na ang kanyang pwesto sa palengke ay halos hindi na sapat para tustusan ang mga pangangailangan ni Ana. Aling Telma, bakit parang lalo kang pumapayat? Magpahinga ka nga naman, sabi ng kanyang kapitbahay na si Aling Pining na nagtitinda rin ng gulay. Kailangan ko pang mag-ipon, Mare. Malapit ang graduation ni Ana eh. Gusto kong makatapos siya ng maayos. Sagot ni Aling Telma. Pinipilit ang isang ngiti. Ngunit ang graduation na pinakahihintay ni Aling Telma ay hindi sinabi sa kanya ni Ana. Marahil ay napapahiya si Ana sa kanyang ina sa suot nitong duster at sa amoy ng gulay na laging kumakapit sa kanya. Ang mga araw ay lumipas at ang graduation rites ay palapit na ng palapit. Isang umaga, habang abala si Aling Telma sa kanyang pwesto, nagmamadaling lumapit si Aling Pining. Mare, hindi mo ba alam? Graduation na ni Ana ngayon sa St. Agnes. Bakit hindi ka pa naghahanda? Nabitiwan ni Aling Telma ang hawak niyang talong. Ano? Ngayon na? Pero hindi niya naman sinabi sa akin. Ang kanyang puso'y kumirot, halo-halong sakit at ng pagtataka. Ngunit walang panahon para sa pagdaramdam. Ang kailangan ay makarating siya sa graduation ng kanyang anak. Nagmadali si Aling Telma. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. Suot ang kanyang lumang duster na may marka pa ng putik at amoy ng gulay. At may konting singaw ng luha sa mga mata. Naglakad siya ng mabilis patungo sa universidad. Ang kanyang mga paa ay halos lumipad sa pagmamadali. Ang kanyang puso ay naghahalo ang kaba at pananabik. Gusto niyang masaksihan ang araw na pinaghirapan niya ng husto para matupad ang pangarap ng kanyang anak. Nang makarating siya sa gymnasium ng St. Agnes University, huli na siya para sa seremonya. Ngunit naroon pa ang mga estudyante at magulang. Nagkukuhanan ng litrato. Hinanap ng kanyang mga mata si Ana. Nakita niya ang kanyang anak, nakatayo sa tabi ng mga mestiza niyang kaklase. Nakasuot ng magandang toga at may hawak na diploma. Ang kanyang muka ay nagniningning sa tuwa. Unti-unting lumapit si Aling Telma. Ang kanyang bawat hakbang ay punong-puno ng pag-asa. Ana, anak ko! Tawag niya, may bahid ng hikbi sa kanyang boses. Lumingon si Ana. Nang makita niya ang kanyang ina, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng gulat, pagkahiya at ng galit. Nagulat ang mga kaklase ni Ana. May problema po ba kayo, Manang? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Ana.
nakatingin sa suot ni Aling Telma. "Ah, anak ko, nakuha mo na ba ang diploma mo?" Sabi ni Aling Telma, lumapit at yayakapin sana ang kanyang anak na si Ana. Ngunit umatras ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sino ka? Hindi kita kilala. Bakit ka ba nandito?" Bulong niya. Halos hindi marinig. Ngunit sapat na para marinig ng mga nakatingin. "Ayoko po kayong makita dito. Hindi ko po kayo nanay. Hindi ko nanay yan." Tila huminto ang mundo para kay Aling Dalma. Ang mga salita ng kanyang anak ay bumaon ng malalim sa kanyang puso. Mas masakit pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng pawis, ang bawat araw na siya'y nagutom para sa anak ay naglaho sa isang iglap. Ang pagmamahal na walang kapantay ay sinuklian ng pagtanggi at pagkapahiya. "Ah, anak ko, ako ang nanay mo." Bulong ni Aling Telma. Nanlalambot ang mga tuhod. Hindi, di totoo yan. Di ko po siya kilala. Tindera lang po siya sa palengke. Nakikita ko yan nagtitinda doon." Sigaw ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkapahiya. Ang mga tingin ng mga magulang at estudyante ay nakapako kay Aling Telma. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang sakit ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Walang pasabi, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Ana. Puno ng kalungkutan at pagkabigo. Nay! Ang huling salita na lumabas sa kanyang bibig. Isang huling iyak ng pagmamahal. Nagulantang ang lahat. Nagkaroon ng isang kaguluhan. Dali-daling dinala si Aling Telma sa pinakamalapit na ospital. Pero huli na. Huli na ang lahat. Ang kanyang puso na matagal nang naghihirap sa pagod at gutom ay tuluyan ng sumuko sa matinding sakit ng pagtanggi ng kanyang sariling dugo't laman. Minawian ng buhay si Aling Telma, dala-dala ang sugat ng matinding sama ng loob. Nang malaman ni Ana ang nangyari, tila ba bumalik siya sa sarili. Umiyak siyang tumakbo sa ospital, ngunit malamig na ang katawan ng kanyang ina. Nanay, nanay ko, patawarin mo ako, inay." Paulit-ulit niyang sigaw. Niyakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga luha ay walang silbi. Ang kanyang pagsisi ay hindi na mabubuhay pa ang kanyang ina. Lumipas ang mga taon. Dala-dala ni Ana ang matinding pagsisi. Sa bawat araw na lumilipas, ang alaala ng kanyang ina at ang kanyang huling mga salita ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Binubuhay niya ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kirot. Nakatapos siya sa pag-aaral, nakahanap ng trabaho, at nagpakasal sa isang lalaki na akala niya ay kasama niya sa panghabang buhay. Nagkaroon sila ng isang anak na babae, si Lena, na naging liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Isang araw, iniwan din siya ng kanyang asawa. Sumama sa ibang babae, tulad na nangyari sa kanyang nanay. Nag-iisa si Ana sa pagpapalaki kay Lena. Naranasan niya ang hirap na naranasan ng kanyang ina. Nagtrabaho siya ng doble kayod. Pilit na pinagsasabay ang pagiging ina at ama sa kanyang anak. May mga gabing nagpapanggap siyang busog para lang masigurado na may makakain si Lena.
May mga panahong hirap siya sa pagbabayad ng matrikula, ngunit ginawa niya ang lahat. Nay, hindi ko gusto ang pagkain na yan. Bakit ba lagi na lang ulam natin ay gulay? Wala namang lasa yan eh. Sabi ni Lena, 10 taong gulang pa lamang, habang itinatapon ang kanyang pagkain. Napaluha si Ana. Ang mga salita ni Lena ay tila boses niya noon, bumabalik sa kanya mula sa nakaraan. Lena, anak, huwag kang ganyan magsalita. Pinaghihirapan niya ni nanay para lang makakain tayo. Ayoko. Gusto ko ng fried chicken. Bakit hindi mo ako mabilhan ng gusto ko, Nay? Ikaw na lang ang palaging may ayaw ng gusto ko. Sigaw ni Lena. Tumatakbo papunta sa kanyang kwarto. Naiwan si Ana, umiiyak. Ang kirot na naramdaman niya noong ipinahiya niya ang kanyang ina, ay bumalik. Ito pala ang sakit. Ito pala ang bigat ng damdamin ng isang ina na ginagawa ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit sinagot-sagot at pinagtatapon lang ang kanyang paghihirap. Ito pala ang sakit na naramdaman ng kanyang namayapang nanay. Kinabukasan lumapit si Ana kay Lena. Niyakap niya ang kanyang anak. Anak, mahal na mahal ka ni nanay. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Balang araw, maintindihan mo rin kung gaano kahirap ang buhay. Simula noon pinilit ni Ana na turuan si Lena ng isang magandang asal, ng pagpapahalaga sa bawat patak ng pawis at ng sakripisyo. Nagsimula siyang ikwento ang kanyang sariling kwento, ang kanyang mga pagkakamali at kung paano siya nagsisi. Pinakinggan naman siya ni Lena at dahan-dahang nagbago ang ugali nito. Isang araw, habang hirap na hirap si Ana sa paghahanap ng pambayad sa matrikula ni Lena at halos mawalan na siya ng pag-asa, nakatanggap siya ng isang tawag. Mula ito sa isang lumang abogado na dating kapitbahay nila ni Aling Telma. Miss Ana, may pinagkatiwala sa akin ng nanay mo bago siya pumanaw. Sabi ng abogado sa telepono. May iniwang isang maliit na bank account at isang dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari niyo sa isang maliit na lupain sa probinsya. Yun daw po ang safety net niya para sa inyo. Para sa oras na kailangan niyo talaga. Plano daw po niya itong ibigay sa inyo pagkatapos niyo makapagtapos para magamit niyo sa pagpapatayo ng sarili niyong negosyo o anumang magandang simula sa buhay. Ma'am, sinabi niya rin po sa akin na kung sakaling may mangyari sa kanya o kung malagay kayo sa sitwasyon na kailangan niyo ng tulong, ay ibigay ko sa inyo. Sinabi niya rin po na kung sakaling hirap na po kayo, yun na ang huling pagmamahal niya para sa inyo. Nabitawan ni Ana ang telepono, ang kanyang nanay, kahit sa huling sandali, kahit sa gitna ng matinding sakit na idinulot niya. Inisip pa rin siya. Ang ipinundar niya ay hindi lamang pera, kundi patunay ng walang hanggang pagmamahal. Ang lupain ay pwedeng ipagbenta para sa matrikula ni Lena at ang bank account ay may sapat na halaga para makapagsimula muli. Dali-daling pinuntahan ni Ana ang puntod ng kanyang ina. Niyakap niya ang malamig na lapida. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Nanay ko, patawarin niyo po ako. Ang sama-sama ko, Nay, pero kahit kailan, hindi niyo po ako iniwan. Kahit kailan, hindi ka nawala ng pag-asa sa akin. Mahal na mahal po kita, Nay. Pangako po, magiging mabuti akong ina sa apo niyo, kay Lena. Tulad niyo po sa akin. Hindi ko na po hahayaang maranasan niya ang sakit na idinulot ko sa'yo. Sa ilalim ng sikat ng araw, habang yakap niya ang puntod ng ina, naramdaman ni Ana ang presensya nito.
Ang pagmamahal ng kanyang ina ay hindi kailanman nawala. Nanatili itong buhay sa bawat patak ng kanyang luha, sa bawat tibok ng kanyang puso, at sa bawat aral na kanyang ibinabahagi para sa kanyang sariling anak. Naranasan niya ang lahat ng naranasan ng kanyang nanay Telma. At sa wakas, lubos niyang naunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, sakripisyo, at pagpapatawad. Ang kwento ni Aling Telma at Ana isang paalala na ang buhay ay isang serya ng mga pagpipilian at ang bawat desisyon ay may kaakibat na bunga. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, pagkawala, at sa huli ay pagtubos. Minsan, kailangan nating maranasan ang sakit upang tunay na maunawaan ang lalim ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang katapusan at walang kapantay. Ito ay isang pagmamahal na handang magsakripisyo ng lahat, kahit pa sa sariling kaligayahan o buhay. Mahalaga na pahalagahan natin ang ating mga magulang habang sila'y naririto pa. Dahil kapag sila ay nawala, ang tanging maiiwan ay ang pagsisisi. Isang pasanin na mas mahirap dalhin kaysa sa anumang paghihirap. Ang pag-unawa sa sakripisyo ng iba ay madalas na dumarating kapag naranasan na natin ang parehong paghihirap. Ngunit mas mainam na matuto tayo sa mga aral ng buhay bago man mahuli ang lahat. Igalang natin, mahalin, at pahalagahan natin ang ating mga magulang. Dahil ang kanilang pagmamahal, ang pinakadakilang regalo na kailanman ay matatanggap natin sa ating buhay. Ikaw, Kawanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Baka pwede pong makicomment sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe. At makikiclick na rin po ng notification bell para palagi po kayong updated at palagi nyo pong masusubaybayan ang aking storya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ang suporta at sa palaging pagsubaybay. And God bless us all.